Isa sa inaabangan ngayon ng mga Pinoy boxing fans. Ang posibleng banggaan ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero. John Riel Casimero! Kontra sa knockout artist ng Mexico na si Luis Neri. Luis Pantera Neri! Kung saan ito ang magiging daan para sa matagal ng inaabangang laban ni Casimero kontra sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Si Inoue ay nakatakdang labanan si Murodjon Akhmadaliev ngayong taon, kaya isa to sa pinaka-inaasam-asam ng mga boxing fans, ang Casimero versus Neri showdown na gustong mangyari ng dating promoter ni Cuadro Alas na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Kung saan ito raw ang pinaka-epektibong paraan para makalapit si Casimero sa kanyang matagal ng target, ang makaharap si Inoue. Hindi rin ito basta-bastang kalaban si Neri dahil sa huli niyang laban ngayong Pebrero ay pinabagsak niya ang Japanese na si Kyosuke Kameda sa laban sa Mexico. Arriba Michel. Hay olor a pólvora. Se va a terminar la Se va a terminar y no más. At pinabagsak din niya si Inoue sa kanilang paghaharap. Natalo man si Neri, ngunit nabisto nito ang kahinaan ni Naoya Inoue sa laban na naganap sa Japan. Kaya ang tanong ng karamihan, paano na lang kung ang suntok ni Casimero ang nagpabagsak kay Inoue? Magawa pa kaya nitong tapusin ang laban? Don't be state about it. Oh, down, it's down, it's down, and I think it's out. It's over. That's it. Oh. Samantala, itong si John Riel Casimero sa kanyang huling laban, pinabagsak ang Mexican fighter na si Saul Sanchez. At ang mas matindi pa, ginawa niya ito sa mismong harap ni Naoya Inoue sa Japan. Ibig sabihin lang, wala nang kinatatakutan si Casimero. Kahit pa sa balwarte ng kalaban, gaganapin ang laban. Isang patunay sa bagsik ng angas ng Pinas, itong kanyang pinaka-historical na laban kontra sa knockout king, ang WBO champion na si Zolani Tete na nakatakdang itapat kay Naoya Inoue. Kahit hindi pa natapos ang laban kay Casimero. Para bang pinanigurado na ng kanyang promoter na panalo na sila kay Cuadro Alas. John Riel Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break. Hindi rin naman basta-bastang champion itong si Tete dahil ito ang may hawak sa record na pinakamabilis na knockout sa championship fight nang tinapos niya sa 11 segundo lang ang challenger na si Sebuniso Guñas at bumiktima na ng 5 Pinoy kasama na si King Arthur Villanueva. Kaya kumpiyansa ang kampo ni Tete na idagdag lang si Casimero sa listahan na kanyang pabagsakin bago harapin si Naoya Inoue. Naganap ang kanilang sagupaan sa Utilita Arena sa Birmingham, United Kingdom, kung saan ang mananalo ay haharapin si Naoya Inoue para sa unification fight. Sa unang round, makita natin na mas matangkad itong si Tete at ang ginamit ang haba ng kanyang galamay upang kontrolin ang laban. Achievable, but the problem is that you have that uppercut to worry about. When we've seen that, how effective that can be in the past. He takes a little half a step back, Tete, and then whips that uppercut right through the middle. Tete had one win, which came in 11 seconds, the quickest ever in a world title fight. Well, it's not. I suspect that might never be broken. It could have been Tete in the final had he been able to beat Danair, but he pulled out of that Super Series with a shoulder injury. Last year it was that fight, last October, and that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks. He can stick in second gear, just tick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through thin. Sa ikalawang round, kampante na si Tete na lumaban sa distansya gamit ang mga jabs. Pero si Casimero, tahimik lang na naghihintay ng tamang tiyempo. Do enough, if anything, to be fair. It just looks huge in comparison to Casimero, which this is a little bit at the moment. Yeah, it is. And again, Casimero trying to attack, but short little right hand. I thought it was half a head. At pagdating ng ikatlong round, akala ng kampo ni Tete na kontrolado na nila ang laban,
na tila ba nakalimutan na nila na sa isang suntok lang ni Casimero, magbago na ang takbo ng laban. He thinks, no, it's your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You gotta try and bring it to me. Mula sa solidong mga kanang suntok na binitawan ni Casimero, bagsak si Tete, tumayo pa ang champion, pero halatang wala na sa balanse. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happens. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. Sun steady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. And he falls. Hindi na sinayang ni Cuadro Alas ang pagkakataon. Nagpaulan na ito ng mga malalakas na suntok. Bagsak ulit si Tete, ngunit pinagbigyan pa ito ng referee. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title. Dito na tinapos ni Casimero ang paghihirap ng champion gamit ang magkasunod na kombinasyon, kaya mula dito, inawat na ng referee ang laban. Title changes hands in sensational fashion. Suddenly Tete stopped by John Riel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was simply not expected, no way. Nakuha ni Casimero ang WBO title at naging 3 division world champion. Naikasa na sana ang kanilang laban ni Inoue, ngunit mula nang nakansela dahil sa COVID pandemic, umiwas na si Inoue at si Bob Arum. Ngayon ang tanong, kaya rin ba ni Casimero pabagsakin si Luis Neri at isunod itong si Naoya Inoue? Pag-usapan natin yan sa baba. At syempre huwag kalimutang banggitin ang inyong lugar para malaman natin saan na umabot ang talakayang ito. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.